Hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay samahan ninyo ako dito sa aming garden. Tayo ay magdadamo sa paligid ng aming mga okra at dahil marami ng tubong damo. So ayan guys, nag-uumpisa na ako magtanggal ng damo dyan. So tignan nyo nga naman ang mga damo ang haba na. Oh. Talo pa niya yung okra, yung niya. So, ang aming okra matataba yan. Kaso lang natabunan ng mga damo. Dahil nga hindi naasikaso yung namin. So, yung hinahawakan ko saluyot yan. Maraming saluyot din dyan. Kaya mamaya ay magugulay tayo ng ating manguha tayo ng saluyot para gulayin natin ngayong tanghali. Sorry po guys kasi ako ay hindi pa nakasuklay dyan. So, yung buhok ko upside down dyan. Mahilig ako hindi magsuklay ng umaga. Para walang pakialam sa sarili na ba. Excited lang pumunta sa garden. So yan guys, tignan nyo guys yung aming yung damo, napakahaba na kasi. Hindi na naasikaso. Kasi tinatamad na ako mag-garden noong few weeks ago. Few weeks daw ago. Tignan nyo guys yun, alam mo yung na yan, matinik yun. Pero yun, kwantong ang tawag dyan, sinasalad din yan. So, kailangan talaga nating linisin ang paligid ng ating tanim para mas maayos tignan ang garden natin. At hindi masyadong maagawan ng sustansya ng mga okra natin. Madali lang damuhan yan kasi nga, guys, yung damo hindi siya yung mahirap bunutin. No? Mahaba siya pero madali lang siyang tanggalin. So ayan guys, nakikita ninyo naman ang mga okra natin, malulusog. Kahit medyo pa yan, maliit-liit pero parang namumunga na yan, namumulaklak na yan, may mga bunga na yan. Kahit unano yan, unano. Kailangan nating alagaan habang maaga pa yung ating okra para dahan-dahan lang tayo sa pagbunot ng damo para hindi masira ang mga ugat ng okra natin. Mas maganda rin kapag nalinis ang paligid para madaling makita kung may mga peste o insekto o umaatake ang mga halaman natin. So, ayan yung dahon nga ng okra natin, no? Mga butas-butas. Ano yan ang mga insect? Dahil sa kabila kasi yung na yan, gilid na yan ay mga tanim na mani yan. Nalalayo guys yung ako ng mani. Nagdamo rin ako. So, ang haba ng mga niya, oh. Ayun, manguha na tayo ng saluyot ng uulamin natin. Mamaya ipakpit natin para simpleng lang ulam. Pero masaya na ako pag ganyan din ang ulam ko dahil mahilig ako sa gulay. Lagyan lang ng tinapa. Tinapa na yung dried na tinapa. Sarap yan. Tapos pakbit mo ng walang sabaw. Nakaw. Ganyan kami mga Ilocano. Mahilig sa pakbit ng. Diba? So, ayan, iisa-isahin na natin ng magtanggal ng ating saluyot. So, ayan guys, tignan nyo mama. Damihan lang natin magkaano ng saluyot kasi marami guys ang mga saluyot dyan. Marami talaga dyan. Tuwing madaming kumukuha yung saluyot niya kasi tumutubo lang kusa sila. Maraming maliliit. Guys, ang niyan, ang saluyot namin dito ay mga manamis-namis ba? Ang daming saluyot yan. Ayan, ang dami pala talaga kapag hindi So, yan guys, di ba?
So, ayan guys, may tanglad pa kami. O, yan. Madaming tanglad. Dati-dati maliit lang tanglad niyan. May mga kamote. O, ayan. May kamote pa kami dyan. Tingnan nyo guys. May kalamansi. O, yan. Ang dami naming tanim dyan. Yung kalamansi, unano din yan. Maraming bunga. Pero maliit lang siya. Pero maraming bunga yan. Alam mo yung tanglad namin, walang kumukuha niya kasi ang mga Ilocano hindi mahilig sa tanglad. Ang mga mahilig na sa tanglad yan ay yung mga Bisaya. So, ayan. Dito na naman ako sa ating okrahan. Yan, may nakuha akong bunga. So, tayo. Dadamo ulit tayo. Kasi madaming mga, yung mga damo na naman dyan. Ibang na naman yan. Ibang part ng okrahan natin. Malapit sa talungan. Ay, siya nga pala, i-update ko kayo sa susunod yung ating talong. Kasi nga, yung dating dinidiligan namin, ngayon ay medyo madalaki-laki na rin. So, ayan, i-update ko kayo. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo, medyo nakakapagod pero nakakatuwa kapag nakikita mo yung, alam mo yun, yung unti-unting gumaganda ang paligid ng mga tanim ninyo. So, ganun. Ganito talaga ang buhay sa garden. So, kailangan talaga ng tiyaga at regular na pag-aalaga. Pero sulit naman kapag dumating ang panahon ng anihan, ay matutuwa ka naman, may inaani ka, di ba? Kapag may tiyaga kang magtanim. Wow! Wow! So, ayan, tuloy-tuloy lang tayo. Medyo nakakapagod pero nakakatuwa naman talaga. So, ganito talaga ang buhay sa garden. Kailangan ng tiyaga at regular na pag-aalaga ng ating halaman. Pero sulit naman kapag dumating na ang panahon ay aanihin mo na. So, mga kaibigan, kung mahilig din kayong sa pagtatanim, alam ninyo, siguro na kahit simpleng pagbunot ng gano'n, malaking tulong na ito sa ating mga halaman. So, ayan na guys. Tignan natin kung may mga bagong yung mga usbong-usbong sa niya, ng mga sanga-sanga, ganun. Pero ang ukra ko na diyan ay na yan, yung mga old na yan, kumbaga. Pero pa rin siya. Namumunga, nakakapagtaka lang kasi ang tagal ng okra na yan, ang dami pa rin bunga. Since naiwanan ko, nagbakasyon na lang ako sa summer, nagbubunga pa rin, lalong dumadami yung bunga niya. Nakakapagtaka lang.
So yung inaanuhan ko ay medyo maliliit pa rin, yung bagong tanim lang yan eh. Kinukuha ko yung mga dried para maitanim ulit. Madali lang naman tumubo ang okra. Kapag tinanim nyo yan, madaling mang tumubo yan. So, ayan mga kaibigan, natapos na rin tayo sa pagdadamo ng paligid ng ating mga okra. So, nagkumuha na ako ng okra natin. So, ayan, may mga bunga na siya. O, tignan nyo guys. O, yan yung mga old na okra ko. Marami pa rin siyang bunga. Nakakapagtaka nga lang din. O, ayan. Mas malinis na at maayos na ngayon ang ating garden. Sana nagustuhan ninyo ang simpleng pagsasama ko sa inyong ngayong araw na to. So, ayan, maraming salamat sa mga panonood at ay pagsasama sa akin dito sa garden. Kung bago kayo sa channel ko ay huwag kalimutang mag-subscribe at suporta sa channel. So, hanggang sa muli mga kaibigan at ay ingat tayong lahat at happy gardening sa inyo. Salamat po sa panonood ninyo. Thank you so much. And God bless you sa inyong lahat. And bye-bye! So, ayan guys. Tapos na tayo.